Wala silid-aralan hanggang kulungan ng county. WX. At UV hanggang sa X. Putik. Diyos ko. Pinag-uusapan natin kung paano ang principal ng elementaryang ito mula sa pagtuturo ay naging paksa na investigasyon. Tara, lumipat tayo dito, grade. Ganun ba ako kalala? Ito ang Inside the Crime mula sa Law and Crime. Ako si Elizabeth Milner. Maraming salamat sa pagsubaybay sa kasong ito kasama namin. Naibabahagi namin sa inyo ang kwentong ito dahil sa aming kahangahangang partner, Morgan & Morgan. May dahilan kung bakit ang Inside the Crime ay isa sa mga nangungunang true crime shows sa YouTube. May dahilan kung bakit ang Morgan & Morgan ang pinakamalaking injury law firm sa Amerika. Sa 35 taon, ipinaglaban nila mga tao at nakuha na ang mahigit $30 bilyon para sa mga kliyente. Patunay ang kanilang track record. May mahigit 1,000 abogado sa 100 opisina sa bansa, kaya ang Morgan & Morgan ay parang isang hukbong tutulong sa iyo. Puspusan silang lumalaban para sa tamang kompensasyon ng mga kliyente, hindi pare-pareho ang lahat ng law firm. Kung mali ang law firm na kukunin mo, baka matalo ka na bago ka pa magsimula. Kung ikaw ay maaksidente, maaari mo subukan ng Morgan & Morgan at libre ang kanilang bayad, maliban na lang kung mananalo ka. Para sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang forthepeople.com/insidethecrime. I-click ang link sa ibaba o iscan ang QR code sa screen. Medyo may kabalintunaan na mapusasan ng principal na elementarya matapos bigkasin ng alpabeto. Kung ito ay isang report card, babalik ang kanyang grado bilang F para sa bagsak sa sobriety tests at D para sa DUI. Ika-12 ng Marso, 2026 ngayon. Nasa Palm Beach County, Florida tayo, lagpas alas 10 ng gabi. Nang dumating ang mga deputy ng Palm Beach County Sheriff's Office sa aksidente, Ang gusto kong gawin ay kumuha ng opisyal na pahayag mula sa iyo. Sige. Handa ka bang magbigay? Siyempre, Dahil hindi ko sinasaayunan ang pagmamaneho ng lasing. ayon sa mga dokumento ng korte, itong babaeng nagulat. Sabi niya, nabangga sa likod ng kanyang sasakyan at nang bumaba siya para kausapin ang driver na di umanay bumangga sa kanya, inakala niya maaring lasing ito. ikwento mo sa akin kung ano nangyari. Nasa stoplight ako nang bigla siyang sumulpot at bumangga. Boom, binangga niya ako. Dito mismo, Nasa gitnang linya ako. Dito mismo, literal na dito mismo. papuntang Timog? Oo, papuntang Timog. Sige, ayos. Tapos, Bumaba ako ng kotse at tinignan siya. Sabi niya, pasensya na uminom ako. Sabi ko, sige, hinto muna tayo. Sabi niya, ibibigay ko kahit anong pera gusto mo. Sabi ko, hindi natin gagawin yan. Maghinto tayo dahil uminom ka at nagmamaneho. Hindi ka nga dapat nasa kasada ngayon dahil pwede kang makasakit ng iba kaya huminto na tayo. Huminto siya at sinabi, pangako, bibigyan kita ng pera. Sagot ko, ayoko ng pera mo, gusto ko lang umalis ka sa kalsada. nakuha ko. Sige. May iba pa bang tao sa sasakyan kasama mo? Kami lang dalawa, siya at ako. Salamat, sige. Si ba ay nasa sasakyan mo? Sa kotse niya? Oo. Siya lang mag-isa sa sasakyan. Sige, huminto kayo dito at naghintay na dumating kami. Oo, sinabi ko sa kanya na tatawag ako. Sabi niya, please, wag. Sabi ko, tatawag ako ng pulis. Maaring may dahilan kung bakit ayaw ni Carlos Castro, ang kabilang driver ayon sa korte ng Palm Beach County, na tawagan ng pulis. Mas kilala siya bilang si Dr. Carlos Castro, punong guro ng Lake Park Elementary School sa Palm Beach County. Magandang araw. Ako si Dr. Carlos Castro, pansamantalang punong guro ng Lake Park Elementary School. Ayon sa ulat ng mga deputy mula sa insidente noong Marso, 12 si Carlos ay umano'y nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging lasing o hindi maayos ang kalagayan. Ayon sa ulat, nakita ko si Carlos Castro nakasuot ng asul na kamiseta, hulay tan na shorts at itim na sandalyas. Nakatayo siya sa labas ng sasakyan pagdating ko. Hiniling ko sa akusado na lumapit sa harap ng aking sasakyan at makipag-usap sa akin. Habang papalapit siya sa aking sasakyan, hindi siya matatag sa kanyang paglalakad at pasuray-suray siyang naglakad. Kinailangan pa niyang umihi bago makipag-usap sa akin. Habang di gumagalaw, pasuray-suray ang akusado at namumula, parang basang mga mata niya. May matapang na amoy ng di matukoy na alak sa kanyang hininga na lumalakas habang nagsasalita siya. Mabagal at malabo rin ang kanyang pagsasalita. Anong ginagawa mo dito sa baba? Inahatid ko lang ang kaibigan ko kasi wala kaming pasok buong gabi. Ako si Lejeune, ang punong guro ng Lake Park Elementary School. Ikaw naman? Punong guro ng Lake Park Elementary School. At si Lejeune ang anak kong laging kasama namin. Sige, kaya oo. May kilala si Lejeune. Isa sa mga kasama ko, Haitian Creole siya. Dinala siya sa West Palm. At si Lejeune ang nagdala sa kanya sa West Palm kasi. Kulang sila ng Asian Creole na mga tao sa West Palm. Naiintindihan kita. Oh. Sige. Kaya nagkaroon ka ng aksidente. Oo, alam ko. Nagkamali ako ngayong gabi. Maniwala ka, hindi ito ang gusto ko. Sige. At alam ni Lejeune na hindi ito maganda para sa akin na yon.
Kaya alam nila dyan na para talaga ako sa mga bata. At bilang punong guro ng Lake Park Elementary School, hindi ito maganda para sa akin. Hindi ito maganda. At alam niya na ganun talaga yon. Oo. Pwede ba kitang kulang ng litrato? Bukas pa kotse mo? Oo. Pwede ko bang patayin muna? Sige lang. Sige. Alam mo na, tinanong ko, hello? Hello? Kaya Carlos. Okay lang ba sa'yo kung tawagin na lang kita sa unang pangalan mo? Oo, sige lang. Kaya, naaksidente ka. Sige. Natapos na ng isa pang deputy dito ang investigasyon tungkol sa aksidente. Oo, sige. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na tapos na ang investigasyon tungkol sa aksidente. At ang dahilan kung bakit ako nandito ay dahil nagsasagawa na ako ng isang investigasyong kriminal. Sige, naiintindihan mo ba yon? Opo, sir. Sige. Ngayong alam mo na, gusto mo bang sabihin kung anong nangyari? Nagmamaneho ako. Hinatid ko ang kaibigan ko ngayong gabi at kami, hinatid ko siya. Pauwi na ako, pabalik ng bahay sa Jupiter at yun lang. Ibig kong sabihin, wala akong palusot. Siguro parang tumingin ako. Yun lang, parang gusto ko nang umuwi. Ganun lang talaga, ganun yun. Saan kayo galing? East Point Country Club. East Point? Donald Ross? Oo. Sige. At saan ka pumunta dito? Saan siya nakatira? Anong lugar? Dito lang siya sa bandang ito, hinatid ko lang. Dito siya nakatira. Hindi ko alam kung bakit kami napadpad dito sa baba. Pati na rin kung bakit kami pumunta rito. Hinahatid ko lang siya, alam mo na, hinahatid ko lang siya. At yun lang, parang alam mo yun. Naka-on na ba tayo? Oo, naka-on na tayo. Kaya mo silang tapusin agad. Bilang punong guro, hindi ako ganun. Parang ako na nag-ehersisyo sa nagtatrabaho. Ayos, kumagana. Oo. Nakalimutan ko. Nag-ehersisyo siya sa lugar ng Lake Park at siya ay nailipat sa hilagang bahagi. Naka-seatbelt ka ba? Oo, naka-seatbelt ako. Sige, may iba pa bang tao sa sasakyan kasama mo? Ako lang po, sir. Sige. Sige. Kaya, saang direksyon ka nagmamaneho? Palabas ako ron. Papunta ka ba dito? Opo, sir. Sige, naihatid mo na siya. Opo, sir. Sige, anong linya kayo nun? Hinatid ko sila. Hindi. Ang sinasabi ko, anong linya kayo dumaan? Wala na siya, sir. Pauwi lang po ako. Sinusubukan kong makauwi. Hindi, nung nangyari ang aksidente. Hindi, dito lang. Parang siguro hindi ako naging matalino. Hindi maganda ang naging decision ko. Nagsisigarilyo ka ba ng marijuana o gumagamit ng kahit anong produkto ng THC o kung ano paman? Ganon, hindi. Sige, gaano karaming alak ang nainom mo ngayong gabi? Ibig kong sabihin, nung ako ay umiinom ako. Umiinom lang ako ng ilang inumin kagabi. Sige, Ilang inumin ba ang ibig mong sabihin sa kaunti? kaunting inumin lang. Di ko masabi sa'yo. Pero alam mo ba, Hindi mo masabi, maalala o baka ayaw mong sabihin sa akin. hindi ako, parang uminom lang ako ng kaunti, sir. Sige, anong klaseng inumin yon? 2 bote ng beer. 2 bote ng beer. Anong brand? Yung Mexican. Alam mo, yung La Vida Loca o kung ano man tawag dun, sir. Sige, hayaan mo magbanggit ako ng ilan. Modelo. Hindi, mas mababa pa. Hello? Mas mababa pa. Tuloy lang. Pacifico. Oo. Tiyak. Sige, naalala mo ba kung ilang Pacifico ang nainom mo? Siguro 2, sir. Dalawa? Hindi ko maalala. Oo, alam ko. Hindi. Oo. Sige, 2 bagay. Ginoo, Ano pa ang ininom mo? Yun lang. Yun na yun. Yun lang ba? Oo. Ngayon, ako'y sinisikap kong maging tapat at makinig hanggat kaya ko. Hindi maganda para sa akin dito sa ibaba. ayon kay Carlos, hindi siya nasaktan sa banggaan, pero hindi pa siya pwedeng umalis dahil sa mga kailangang pagsusuri. Hihilingin ko na gawin mo ang roadside field sobriety tests. Handa ka ba? Oo.
Ibig kong sabihin, sir, ano po ang mangyayari pagkatapos nun? Depende kasi sa makikita ko habang ginagawa ang gawain. Sige po. Oh, Sige. Kaya habang ginagawa natin ang mga gawain na ito, maghahanap ako ng ilang mga palatandaan. Kapag nakita ko ang kailangan kong makita, magpapatuloy tayo. Pero kung hindi ko makita ang kailangan ko, titingnan natin kung ano ang dapat gawin. sige po. Salamat po, sir. Sige. Para sa unang gawain, ang ipapagawa ko sa iyo ay ipagdikit mo ang iyong mga paa, magkadikit talaga sa gitna. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa gilid ng iyong katawan. Huwag mong ilalagay ang iyong mga kamay sa bulsa kahit kailan. Naiintindihan mo ba yon? Oo, sir. Sige, titingin ka lang sa... Akin. Oo. Tama. Kailangan manatili ka sa posisyong ito. Huwag kang gagalaw mula sa posisyong ito. Naiintindihan mo ba yon? Opo, sir. Sige. Kita mo ba ang ilaw dito? Opo, nakikita ko. Anong kulay ng ilaw na yan? Pula. Sige, pakiusap ko lang. Alam kong maingay ang sasakyan. Gawin mo ito. Gamitin mo kung alin mang kamay ang gusto mo, itaas ang salamin sa ulo. Itutok mo ang mata mo. Kailangan kong salamin mo sa mata. Alam ko, pero gusto kong makita ang mga mata mo. Oo, nakakainis. Sige. Nakikita mo ko ba yon? Nakikita mo pa ba ilaw na yon? Oo. Sige. Igagalaw ko na lang itong pulang ilaw pabalik-balik. Ayos? Oo. Sige. Ang hihilingin ko sa iyo ay sundan mo itong pulang ilaw. Gamit lang ang iyong mga mata. At huwag mong igalaw ang iyong ulo. Naintindihan mo ba yon? Oo, susubukan ko. Oo. Sige, may susuot mo na ulit ang salamin mo. Ano ulit ang pangalan mo? Ako si Investigador Season. Season. Lahat sisel. Sistema rock and roll. Ngayon, may intindihan mo ba ang lahat ng sinabi ko? Oo, sana nga. Sige, hayaan mong sabihin ko ulit sa'yo. Sige. Sige. Sige, gagalawin ko ang pulang ilaw pabalik-balik. Oo. Ikagalaw ko na ito. Oo. Sundan mo ang pulang ilaw. Gamit lang ang mata, huwag galawin ang ulo. Panatilihing hindi gagalaw ang iyong ulo. Naiintindihan mo ba? Opo, sir. Kahit lumampas pa ito, Tumingin ka lang hanggat kaya mo. Tumingin ka lang hanggat kaya mo. pati ang Diyos. Wow, Alpha, officer. Medyo kakaiba nga naman yun. Mas mabuti yan. Salamat. Natagpuan ni Carlos Castro ang sarili niya sa kabilang panig ng report card. Naghahanda ang mga deputy na magsagawa ng mga pagsusuri, kabilang ang walk and turn, one-leg test, finger to nose at ang Romberg alphabet, kung saan pinapapasabi sa tao ang alpabeto mula A hanggang Z o magsimula sa mga random na letra para masuri ang kanilang atensyon, memorya at iba pa. Hindi ka makakakuha ng pumasa na grado kung di mo isusumite ang takdang aralin. Kanang paa sa harap ng kaliwa mo, kanang paa sa harap ng kaliwa mo, mga kamay sa gilid, at pagkatapos ay maaari ka nang magsimula. Ayos ba? Ibibigay ko ang aking makakaya. Sige, pero kailangan mo munang bumalik sa posisyong ito. Kanang paa sa harap ng kaliwa mo, kanang paa sa harap ng kaliwa mo. Kanang paa. Hindi, kaliwang kamay, hindi. Sir, kaliwang paa sa linya. Kaliwang pa. Kaliwang paa sa linya, kanang paa sa unahan nito. Dikit ang sakong at daliri, kamay sa gilid. Pwede ba akong tumingin sa ibaba? Dapat kang tumingin sa ibaba. Sige po, susubukan ko ang aking makakaya, sir. Okay, pero kailangan mo munang pumuesto ng ganito, sir. Nandito lang ako. Alam ko, pero kailangan mong tingnan ang mga paa ko. Kanang paa sa harap ng kaliwa mo, Carlos. Kanang paa sa harap ng kaliwa mong paa. Hindi ko sasabihin, hindi naman mahalaga. Hindi, pero tama ako. Kaliwete ako. Sige, pero mali ang ginagawa mo. Gusto kong gawin mo ito ng tama. Tama. Panaintindihan ko yan, pero gusto kong makinig ka sa mga tagubilin ko. Makinig ka, kaliwang paa sa linya. Kaliwang paa sa linya. Ngayon, iwan mo lang dyan ang paa mo. Oo. At ilagay mo ang kanang paa mo sa harap ng kaliwang paa mo, magkadikit ang sakong at daliri. At pagkatapos, ilagay mo ang mga kamay mo sa tagiliran mo. Naiintindihan mo ba ang gagawin na yon? Sinusubukan kong intindihin ang gagawin. Sige, gusto ko maintindihan mo. Ano ang hindi mo maintindihan? Ako, sinusubukan kong dumalo sa iyong pagsusulit, sir. Sige, pero naintindihan mo ba ang tagubilin ko? Sinusubukan ko po. Carlos, naintindihan mo ba ang mga tagubilin na ibinigay ko sa'yo? Sinusubukan ko po.
Sinasabi mo sa akin na kailangan kong dumaan sa linyang ito. Siyam na hakbang mula sakong hanggang daliri. Oh, siyam. Umikot na gaya ng itinuro ko sa'yo. Maglakad ng siyam na hakbang pabalik mula sakong hanggang daliri. Ilagay ang mga kamay sa gilid. Tumingin sa iyong mga paa. Bilangin ng malakas ang bawat hakbang. Idikit ang sakong sa daliri sa bawat hakbang. Sige. Sige, andito na tayo, sir. Kapag handa ka na, maaari ka nang magsimula. Wow. Saan ka pupunta? Hindi naman ako aalis. Hindi ko alam kung handa na ako. Sir, Ano ang pumipigil sa'yo? Hindi dito. Oo, tama ka. Pero ang sinasabi ko lang, sinusubukan ko naman at ginagawa ko ang lahat na makakaya ko. At nadadapa ako at si Lake Park, sinusubukan ko, ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko. May tanong ako. Gusto mo ba ang trabahong ito? Sir? Sa tingin ko, ayoko. Sige. Kaya hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang isang bagay. Sige, pwede mo ba akong tulungan dito? Hindi kasi ako sigurado. Kung tatanggihan mong gawin ang ipinapagawa ko sa iyo, Opo, sir. sige. Maaaring gamitin laban sa iyo sa korte ang pagtanggi mong gawin ito. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko yon. Kung tatanggihan mo rin ang trabahong ito, mapipilitan akong tapusin ang investigasyon at ibabase ko lamang ang desisyon ko tungkol sa iyong kalagayan sa ebidensyang nasa harap ko. Ibig sabihin, lahat ng naobserbahan ko dito. Oo. Sige, pwedeng mauwian sa aresto dahil sa pagmamaneho ng lasing. Opo, sir. Naiintindihan mo ba yon? Naiintindihan ko yon. Ngayong alam mo na yon. Opo, sir. Gusto mo bang ipagpatuloy ang mga gawain ito? Oo o hindi? Ako, alam mo, sa totoo lang, hindi ako sigurado kung gusto ko. Medyo nalilito ako tungkol dun. Kaya, Ikaw ba, ibig mo bang tumanggi na gawin ang gawain? ako hindi ako sigurado kung gusto ko eh. Parang ganon. Kailangan ko na sigurado ka. Hindi po ako sigurado, sir. Wala akong ideya kung paano ako napunta dito sa West. Gayong sa Jupiter ako nakatira. Hindi ko alam kung paano ako dito napunta. Hindi maganda ito. Hindi maganda ito para sa mga ibon. Sige. Kaya, tatanungin ulit kita ng isang beses pa. Gusto mo bang gawin ang gawain? Kakaka-explain ko lang. Gagawin mo ba ito? Oo o hindi, sir? Ano ang mga magiging kahihinatnan? Opisyal. Investigador Sisson. Oo. Sir, Kung lalayo ako at pumasa ako, ano ang mangyayari? kung lalayo ka, walang pasado o bagsak sa mga gawaing ito. ayon sa body cam video, nag-aalala si Carlos sa trabaho niya. Ayaw niya mapasama sa diaryo o balita, pero buti na lang hindi niya nabanggit ang YouTube. Bilang isang profesional, gagawin ko ba yon? Tinatanong kita, pero hindi kita mapilit. Hindi ko alam ang gagawin ko, Carlos. Hindi kita mapipilit na gawin ito. Parang pakinggan mo, may gagawin ako, nanginginig ang mga binti ko ngayon. Bilang punong guro sa Palm Beach County, parang hindi ko alam ang gagawin ko. Parang, magkakaproblema ba ako sa distrito ng Palm Beach County? Kung ako, hindi, tinatanong kita ngayon, ano bang dapat kong gawin? Hindi ko alam, lalakarin ko ba ang guhit o hindi ko ba lalakarin ang guhit? Hindi ko alam. Well, Ganito kasi yan. Hindi kita mapipilit na gawin ang mga bagay na to. oo. Sige, desisyon mo yan. Oo. Kaya ipinaliwanag ko sa iyo ang mangyayari. Alam ko kung tatanggihan mo itong gawin. Ano ba? Alam ko. Hindi ako tumatanggi pero hindi ko lang talaga alam ang gagawin ko. Pero hindi mo naman ginagawa. Pero halimbawa, kung gagawin ko yung paglakad sa linya, mas kaunti ba yun sa trabaho ko o mas madadagdagan pa? Hindi ko alam. Parang pakinggan mo, nagtatrabaho ako sa parang. Nagtatrabaho ako sa parang park at parang hindi ko nga alam. Nagsasabi lang ako ng totoo. Sir, parang ayokong gusto ko lang gawin ng tama para makauwi ako at manatili pa rin akong principal. Makalakad palayo at parang walang nangyari. Parang hindi ko alam. Parang kung gagawin ko to, magkakaproblema pa ba ako sa distrito at sa opisina ng sheriff? Parang hindi ko talaga alam. Parang gusto kong sumang-ayon sa inyo sa gusto ninyong ipagawa sa akin. Pero pwede ba akong umalis na lang at matanggal sa trabaho? At ganyan talaga kapag mahalaga sa akin ng mga bata. Nakatira ako sa Jupiter at nagtatrabaho sa Lawapart. Kilala ko si Lejeune at lahat ng tao sa taas. Kaya halimbawa, kung lakarin ko itong linya at bumagsak ako dito, Carlos? Nagsasalita ka lang na walang patutunguhan. alam ko pero parang karera ko ito. Naiintindihan ko yan. Pero sige, eto ang mga pagpipilian.
Opo, sir. Ang pagpipilian ay gawin ang gawain. Opo, sir. O hindi gawin ang gawain. Sige, kaya hayaan mo akong magtanong sa'yo kapag kinuha ko ang pagsusulit na ito. Gawain. Pumasa. Maaapektuhan ba nito ang trabaho ko at ang mga ginagawa ko para sa county na yon? Ang paggawa ng gawain ay hindi magkaka-apekto sa trabaho. Para sa pagkakaaresto mo? Well, Ang pagkaresto mo dahil sa DUI ay maaaring makaapekto sa trabaho mo. Pero hindi ko na decision yon. alam ko. Hindi ako ang naglagay sa'yo sa sitwasyon ito. Tama ka. Kaya ang tungkulin ko ay lumayo at kasama ang lahat ng tao doon sa itaas. Ano ang kailangan kong gawin para sa kanila para mapabuti ang pakiramdam ko? Ganito kasi yan. Gusto kong gawin mo ang tungkulin. Opo, sir. Sige, pero hindi kita mapipili. Tama ka. Pero hindi ko kaya. Hindi ako pwedeng magbigay ng legal na payo o katulad nito. Gusto ko na umalis dito. Pwede ka nang bumalik sa Lake Park at gawin ang trabaho mo. Wala ang pagtalikod dito. Hindi, mula dito. Kung makakalakad ako palayo dyan sa linyang yan. Well, may iba pa. May mga susunod pang gawain pagkatapos nito. Kaya kahit ano pang mangyari, May mga susunod pang gawain. Pangalawa pa lang ito. May 3 pa. sige po, sir. Ano ang gusto mong gawin? Alam mo, kailangan ko nang bumalik sa mga anak ko. At gusto kong siguraduhin na kung ano man ang mangyari dun sa ilagang bahagi ay nangyari noong panahon na ito. Ayokong nasa pampublikong lugar. Ano ibig sabihin nun? Hindi, gawin na natin. Parang, Gusto mo bang gawin ito? oo. Pero hayaan mo ako magtanong sa'yo, sir. Opisyal. Ayokong lumabas sa Palm Beach Post dahil wala naman akong kinalaman doon. Hindi ako nagtatrabaho sa dyaryo. Hindi. Pero ako, Kaya ituloy natin. at ituloy pa natin, dahil napagbigyan na kita ng husto. Sa huli, pumayag si Carlos na gawin ang field sobriety test. Pero sa kasamaang palad para sa kanya, bumagsak siya sa lahat ng pagsusulit. Batay sa dokumento ng korte, umuugoy ang akusado kahit nakatayo sa walk and turn test. Ginamit ng akusado ang kanyang mga braso para balansehin ang sarili habang ginagawa ang gawain, hindi nadikit ang sakong at daliri ng paa na ilang beses. Lumihis sa linya, huminto para malin makabalans, at nagkamali ng bilang ng mga hakbang. Kumuha siya ng 11 hakbang sa una at 12 pabalik, hindi umikot o huminto sa pagitan. Sa leg stand test, sinabi na akusado na naintindihan niya ang tagubilin at umuugoy habang nakatayo. Habang ginagawa ang gawain, ilang beses ibinaba ng akusado ang paa at umuugoy siya bago pa lumipas ang 30 segundo. Napansin ng mga deputy sa kanilang ulat na umuugoy siya habang ginagawa ang finger-to-nose test at ayon sa kanila, hindi niya natamaan ang dulo ng kanyang ilong at sa gilid niya ito nahawakan. Hindi rin niya naibalik ang kanyang kamay sa dilid pagkatapos hawakan ng kanyang ilong sa lahat ng pagtatangka. Nakakatuwa, ang pagsusulit tungkol sa alpabeto ang nagbigay linaw sa mga sumunod na pangyayari. Sige, ngayon, kapag sinabi kong simulan, uumpisahan mong bigkasin ang English alphabet mula A hanggang Z. Ayos ba? Sabihin mo ito ng dahan-dahan. Huwag mo itong kantahin. Hindi ako pababa sa linyang ito dito. Sige. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, at V, patayin ito, Z. Tay, Diyos ko. Sige, Carlos, sa oras na ito, arestuin ka dahil sa pagmamaneho ng lasing. Ayos ba? Meron ka bang anumang bagay sa bulsa mo na maaaring tumusok o makasugat sa akin? No. Okay. Wala, ito ay. Aso, meron kang kailangan mo na namang umihi? Hindi ako umihi. Ayos ka lang ba? Hindi ko ginawa, oo. Oo, umihi ka na doon, naihi na rin ako. Sig, halika na, maglakad tayo dito. Halika na, maglakad tayo dito. Wow, ganun ba ako kalala? Ayon sa affidavit ng pag-aresto kay Carlos, ang breathalyzer result niya ay 0.214 at 0.210. Inaresto siya sa pagmamaneho ng lasing at dinala sa Palm Beach County Jail.
Magkikipis sa mga online record na pinalaya siya kinabukasan matapos magpiyansa ng $1,000. Ayon sa court records, noong ikasiyan ng Abril, 2026, si Carlos Castro ay nagplead ng not guilty sa kanyang kaso. Meron siyang pre-trial hearing na nakatakda sa 17 ng Hulyo, 2026. Sa oras ng recording, hawak pa rin niya ang posisyon sa Lake Park Elementary School. Salamat sa panonood ng Inside the Crime. Ako si Elizabeth Milner at magkikita tayo bukas para sa bagong kaso.